Sila ang perpektong mag-asawa sa high school, ang bituing manlalaro ng putbol at ang masigla, mahuhusay na batang babae na hinahangaan ng lahat. Para sa labas ng mundo, ang kanilang 3 taong pag-iibigan ay tila isang fairy tale. Ngunit sa likod ng napakagandang harapan, isang nakakalason na pattern ng paninibugho at kontrol ang namumuo. Habang papalapit ang graduation, buong tapang niyang pinili na wakasan ang relasyon, handa na sa panibagong simula sa kolehiyo. Gayunpaman, hindi niya ito matanggap. Ang kanyang heartbreak ay mabilis na nauwi sa isang madilim na pagkahumaling. Isang gabi ng tag-araw, pumayag siyang makita siya sa huling pagkakataon. Umaasang mag-alok ng mabait na salita at makahanap ng pagsasara. Nagpadala siya ng isang salita na text mula sa kanyang driveway, ngunit hindi niya kailanman itataboy. Kinaumagahan, natuklasan ang kanyang katawan sa isang latian. Ano ang mangyayari kapag ang batang pag-ibig ay umasim sa isang galit na galit? At ano ang nagtulak sa isang ginintuang batang lalaki na gumawa ng isang kakilakilabot na kilos na makakasira sa kanilang maliit na bayan magpakailanman? Sumisid tayo ng malalim sa mga detalye at tuklasin ang mga katotohanan sa likod ng kalunos-lunos na kwentong ito. Binasag ng nag-iisang singsing ang nakakabinging katahimikan sa tahanan ni Malcolm Astley. Iyon ang uri ng tawag na likas na kinatatakutan ng bawat magulang. Isang tawag na humihila sa iyo mula sa mainit na ginhawa ng pagtulog patungo sa malamig na yakap ng takot. Sa kabilang dulo ng linya, ang mahinahon at propesyonal na boses ng isang pulis ang naghatid ng balita. Ang kotse ng kanyang anak na si Lauren, isang pamilyar na pulang jeep, ay natuklasang inabandona sa isang tiwangwang na paradahan malapit sa beach ng lungsod. Nakababa ang mga bintana, isang nakakabagabag na detalye na nagpadala ng panibagong alon ng takot sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, sinuot ni Malcolm ang kanyang mga damit at nagmamadaling lumabas sa gabi. Ang kanyang isip ay nagngangalit na bagyo ng mga tanong at panalangin. Kumapit siya sa isang desperado, marupok na pag-asa, ang pangunahing instinct ng isang ama na protektahan ang kanyang anak. Kung siya ay may problema, kung siya ay nasaktan, marahil, maaari pa rin niya itong maabot sa oras. Gamit ang isang mabigat na tanglaw, dumating siya sa nakakatakot na tahimik na dalampasigan. Ang hangin ay makapal sa maalat na tang ng karagatan at ang bigat ng hindi alam. Naglakad siya sa tabi ng dalampasigan. Ang malakas na sinag ng kanyang flashlight ay tumatawid sa mapangaping kadiliman. Sinisilip ang dilim, umaalingaw-ngaw na mga alon para sa anumang palatandaan ng kanyang anak na babae. Bawat hampas ng alon ay tila tinutuya ang kanyang paghahanap, nilalamo ng liwanag at hindi nag-aalok ng mga sagot. Wala siyang mahanap. Isang perfect match. Sa Wayland High School, larawan sila ng teenage romance, isang mag-asawang hinangaan at kinaiinggitan pa nga ng marami. Si Nathaniel Fujita ay ang quintessential high school athlete, matangkad, seryoso at isang bituin sa football field. Si Lauren Astley ang kanyang perpektong katapat, maliit, masigla, na may personalidad na mas nagniningning kaysa sa kanyang maliit na 4 na talampakang 11 frame. Ilang taon na silang umikot sa buhay ng isa't isa. Nag-cruise ang kanilang mga landas sa pamilyar. Pinagsasaluhang mundo ng isang maliit na bayan. Ngunit hanggang sa kanilang senior year na ang kanilang pagkakaibigan ay namumulaklak sa isang bagay na higit pa. Ang nagsimula bilang isang matamis, inosenteng unang pag-ibig na puno ng mga lihim na pabulong, pinagsasaluhang mga pangarap at pansamantalang mga halik ay umunlad sa isang seryoso, 3 taong relasyon. Sila ay sina Nathan at Lauren, isang solong entity sa social landscape ng kanilang paaralan. Para sa labas ng mundo, sila ay tila ganap na magkatugma, isang gintong mag-asawa na nakalaan para sa isang pinagsasaluhang hinaharap. Ngunit sa likod ng harapan ng pagsamba ng kabataan, ang mga bali ay nagsimulang mabuo.
malalim at hindi mahahalata sa una, ngunit nakatakdang basagin ang kanilang mundo. Ano ang posibleng mag-udyok sa dalawang tao na minsan ay malalim na konektado sa isang mapangwasak na wakas? At bakit, kahit na ang nakakakilabot na katotohanan ay inihayag, napakahirap para sa kanilang komunidad na tanggapin? Ang babaeng may inner light. Si Lauren ay isang sanggol ng April Fool, ipinanganak noong Abril 1, 1973 sa Boston, Massachusetts, kina Mary at Malcolm Astley. Bilang nag-iisang anak ng dalawang dedikadong guro, siya ang hindi mapag-aalinlanganang sentro ng kanilang universo. Mula sa kanyang mga unang araw, pinalaki nila ang kanyang espiritu na ikinintal sa kanya ang malalim na kahalagahan ng katapatan, integridad at kabaitan. Pinangarap nilang lalago siya bilang isang may prinsipyong kabataang babae na mag-iiwan ng positibong marka sa mundo. At tila determinado si Lauren na lampasan ang lahat ng kanilang pag-asa. Noong 2006, noong 13 si Lauren, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Ito ay isang mahirap na oras, ngunit sina Mary at Malcolm ay nag-navigate sa paghihiwalay ng may biyaya na nagtatag ng isang shared custody arrangement na nagsisiguro na si Lauren ay hindi kailanman nadama na nahuli sa gitna. Ang kanilang pagmamahal sa kanilang anak na babae ay isang makapangyarihan, nagkakaisa na puwersa na nalampasan ang kanilang sariling paghihiwalay. At sila ay nanatiling isang palagian, suportadong presensya sa kanyang buhay. Ang sabihing si Lauren ay isang aktibong teenager ay isang napakalaking pagmamaliit. Sa 18, sa sukdulan ng pagtanda. Ang kanyang buhay ay isang masiglang tapiserya ng pagnanasa, layunin at tagumpay. Ang kanyang schedule ay isang testamento sa kanyang walang hanggan na enerhiya, tila walang club sa paaralan o aktibidad sa komunidad na hindi niya ginalaw. Umawit siya ng may nakakahawang kagalakan sa isang grupo ng musika. Ang kanyang boses ay isang makapangyarihang instrumento na nagpasinungaling sa kanyang maliit na tangkad. Siya ay isang mahigpit na katunggali sa mga tennis at soccer team, isang tapat na miyembro ng koro ng simbahan at isang mahuhusay na performer sa Youth Symphony Orchestra. Ginugol niya ang kanyang mga tag-araw bilang isang minamahal na tagapayo sa kampo at kinuha pa ang hinihingi na pangunahing papel sa isang lokal na produksyon ng Art Center ni Annie. Ang kanyang kalendaryo ay palaging puno. Bawat araw ay puno ng mga pangako na niyayakap niya ng may sigasig. Wala siyang libreng oras dahil patuloy siyang lumilikha, nag-aambag at kumukonekta. Habang nakatayo siya sa 4 na talampakan, 11 pulgada, napakalaki ng kanyang pagkatao. Ang kanyang natatanging alindog at masiglang enerhiya ay magnetic, na ginagawa siyang hindi malilimutan sa lahat ng kanyang nakilala. Ang kanyang pinakadakilang hilig ay nasa sining, lalo na ang pagganap. Siya ay nagtataglay ng malakas at magandang boses na naging kabit sa halos bawat kaganapan sa paaralan at komunidad. Ang pagiging lead singer sa a cappella group ng kanyang high school ay isang sandali ng dalisay, walang halong kagalakan para sa kanya. Isang pagpapatunay ng kanyang talento at dedikasyon. Higit pa sa kanyang musika, ang buhay ni Lauren ay tinukoy ng isang malalim na pagnanais na tumulong sa iba. Nagtalaga siya ng hindi mabilang na oras sa pag-aayos ng mga kaganapan at paglahok sa isang malawak na hanay ng mga gawaing pangkawanggawa. Ito ay hindi isang pakiramdam ng tungkulin. Ito ang pinakaubod ng kanyang pagkatao. Ang pagtulong sa mga tao, maging sila man ay pamilya, kaibigan, o ganap na estranghero, ay ang prinsipyo ng pag-aayos ng kanyang buhay. Hinangaan siya ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang hindi natitinag na katapatan, sa kanyang nakakapreskong pagiging bukas, at isang tunay na espiritu na imposibleng pekein. Alam ng mga tao, nang walang pag-aalinlangan,
na maaari silang bumaling kay Lauren sa kanilang mga problema. At kapag ginawa nila, ibibigay niya sa kanila ang kanyang buong atensyon at lahat ng suporta na maaari niyang makuha. Ang kanyang kahabagan ay walang alam na hangganan ng heograpiya. Sa 12 taong gulang pa lamang, naglakbay siya sa New Orleans upang tulungan ang mga nasalanta ng Hurricane Katrina. Ito ay isang malalim na karanasan na nagpatibay sa kanyang pangako sa paglilingkod. 2 beses pa siyang babalik kasama ang mga kaibigan upang tumulong sa mga biktima ng baha na nagpapatunay na kahit sa murang edad, napakalaki ng kanyang kapasidad para sa empatya. Patuloy at tahimik niyang inuuna ang mga pangangailangan ng iba bago ang sarili niya. Ang mga walang pag-iimbot na pagkilos na ito ay nagsalita tungkol sa kanyang pagkatao, sa kanyang katatagan, at sa kanyang matinding determinasyon na gumawa ng pagbabago. Ang kanyang init at panloob na liwanag ay naantig sa lahat ng nakatagpo niya, mga magulang, kaibigan, guro at maging mga estranghero, na nagiiwan ng pangmatagalang impresyon ng kabaitan at biyaya. Isang high school romance. Sa panahon ng kanyang oras sa Wayland High School, si Lauren ay tunay na dumating sa kanyang sarili. Nakilala siya hindi lamang sa kanyang dedikasyon sa silid-aralan kundi sa kanyang mabangong presensya sa bawat aspeto ng buhay paaralan. Siya ay isang kabit sa mga larong pang sports, konsyerto, kompetisyon, at mga proyekto sa serbisyo sa komunidad. Itinuring pa nga siya ng ilang mga kaibigan na isang trendsetter, hindi para sa kanyang mga pagpipilian sa fashion, ngunit para sa paraan ng pamumuhay niya sa kanyang walang pigil na lakas at layunin. Sa panahong ito ng pagtuklas sa sarili niya, nagsimula ang kanyang unang seryosong relasyon kay Nathaniel Fujita. Si Nathan, na nag-aral din sa Wayland, ay kilala si Lauren mula noong sila ay mga bata. Siya ay isang bituin sa kanyang sariling karapatan, ang kakilakilabot na malawak na tagatanggap sa kupunan ng football ng paaralan. Ang kanyang bilis, taas at husay sa atleta ay ginawa siyang isang lokal na bayani. Isa siya sa mga pinakasikat na estudyante na may isang legion ng mga babaeng admirer na nagpapasaya sa kanya mula sa mga bleachers sa bawat laro. Ngunit para sa lahat ng atensyon na natanggap niya, ang kanyang puso ay pag-aari lamang ng isang tao, ang masayahin, buhay na si Lauren Astley. Siya ang nag-iisang anak na lalaki, nina Beth at Tom Fujita. Ang kanyang ama, si Tom, ay isang mahuhusay at kilalang gitarista na nagturo din sa prestihiyosong Berklee College of Music ng Boston. Dahil sa malikhaing hangarin at mga tagumpay ni Tom sa musika, ang pamilya Fujita ay naging kakaiba sa komunidad. Ang kanilang sambahayan ay puno ng sining at ambisyon. Noong 2010, si Lauren, ang masipag na estudyante, ay nakapanayam si Tom para sa isang proyekto sa paaralan. Isang video na kalaunan ay na-upload sa YouTube. Sa pamamagitan ng kanyang relasyon kay Nathan, siya ay naging isang malugod na tinatanggap at pamilyar na presensya sa tahanan ng Fujita. Madalas na bumibisita kung kaya't siya ay tinatrato na parang miyembro ng isang pamilya. Nagkakilala rin ang kanilang mga magulang, nagkakaroon ng palakaibigang kaugnayan at palagiang nakikipag-ugnayan. Sa unang 2 taon, ang kanilang relasyon ay laman ng mga pangarap sa high school. Hindi sila mapaghihiwalay. Ginugugol ang kanilang mga araw sa paglalaro ng esports, pakikipag-usap sa mga kaibigan, at tinatamasa ang walang kabuluhang mga araw ng kabataan. Maraming tao ang tumingin sa kanila at nakakita ng isang perpektong tugma, 2 maliwanag na kabataan na may mundo sa kanilang paanan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang kumupas ang napakagandang larawan. Nagsimulang magpakita ng mga bitak, maliliit na bitak ng hindi pagkakasundo na dahan-dahang lumawak sa nakanganga na bangin. Ang kanilang dating matatag na relasyon ay naging isang magulong,
hindi mahuhulaan na biyahe. Nahulog sila sa isang nakakalason na pattern ng pagtatalo, paghihiwalay at pagkakasundo. Ngunit paulit-ulit lamang na paulit-ulit ang masakit na ikot. Isang araw maaari silang maging malalim, madamdamin sa pag-ibig at sa susunod sila ay maiinis at magagalit sa lahat ng ginawa ng iba. Ito ay isang emosyonal na roller coaster na nag-iwan sa kanilang dalawa na pagod at nalilito. Habang si Nathaniel ay nag-uutos ng atensyon mula sa ibang mga batang babae, siya ay napaka-possessive at nagsiselos pagdating kay Lauren. Madalas niyang naramdaman na mas ibinibigay niya ang kanyang sarili sa kanyang napakaraming aktibidad at mga kaibigan kaysa sa ginawa nito sa kanya. Isang napansing bahagyang namuo sa loob niya. Sa pag-unlad ng kanilang senior year, si Lauren ay nagsimulang mag-isip ng seryoso tungkol sa kanyang hinaharap. Naisip niya ang isang buhay sa kabila ng Wayland. Isang mundo ng mga bagong pagkakataon at karanasan sa kolehiyo. Sa panahong ito ng pagsisiyasat ay dumating siya sa isang masakit na realisasyon. Ang buhay na naisip niya para sa kanyang sarili ay hindi nakasama si Nathan. Siya ay napapagod na sa patuloy na emosyonal na pilit, ang walang katapusang siklo ng drama at pagkakasundo. Sinimulan niyang pag-isipang wakasan ang kanilang relasyon para sa kabutihan. Ang senior year ay isang pivotal time, isang pangwakas, humihingal na hakbang patungo sa threshold ng adulthood. Sa edad na 18, parang bukas ang mundo, isang malawak na tanawin ng mga posibilidad. Para kay Lauren, ang susunod na mahusay na pakikipagsapalaran ay kolehiyo at sabik siyang yakapin ito. Itinakda niya ang kanyang mga pasyalan sa Elon University sa North Carolina, isang lugar kung saan maaari niyang patuloy na lumago at ituloy ang kanyang mga hilig. Samantala, si Nathaniel ay nakatuon sa Trinity College sa Connecticut kung saan siya na-recruit para maglaro ng football. Ang pagtatapos ng pangarap na pinanghawakan niya mula pagkabata. Alam na alam ng mga kaibigan ni Lauren ang kaguluhan sa kanyang relasyon at gusto nilang tulungan siyang makahanap ng kapayapaan. Magkasama silang umupo at gumawa ng isang listahan, isang malinaw, itim at puting accounting ng mga dahilan kung bakit dapat niyang tapusin ang mga bagay-bagay kay Nathan. Ang listahan ay nakapipinsala, ang kanyang mabilis na init ng ulo, ang kanyang matinding paninibugho, ang kanyang lalong agresibong pag-uugali, at ang pinakanakakabahala, ang kawalang galang na kung minsan ay ipinapakita niya sa kanyang sariling ina. Matapos pag-isipan ang lahat, ginawa ni Lauren ang kanyang desisyon. Sa kanyang kaarawan noong Abril 2011, isang araw na dapat sana ay selebrasyon ng kanyang buhay, ibinigay niya sa kanyang sarili ang regalo ng kalayaan. Nakipaghiwalay siya kay Nathan. Kalaunan ay inilarawan niya ang araw na yon bilang isa sa pinakamaganda sa kanyang buhay. Tama ang pakiramdam ng timing. Dahil pareho silang patungo sa magkaibang kolehiyo sa Taglagas, tila natural na punto na magpatuloy at simulan ang kanilang magkahiwalay na buhay. Ngunit para kay Nathaniel, ang paghihiwalay ay hindi natural na konklusyon. Ito ay isang amputasyon. Hindi niya ito nakita bilang isang bagong simula, ngunit bilang isang mapangwasak, hindi katanggap-tanggap na pagkawala. Ang alok ng football sa kolehiyo na minsan niyang pinangarap ay biglang nadama na hungkag at walang kabuluhan. Ang tanging napagtutuunan niya ng pansin ay ang nakanganga na kawalan na iniwan ni Lauren Astley. Ang dating energetic at motivated na binata na nabuhay at huminga ng football ay nagsimulang umatras sa kanyang sarili. Siya ay naging isang multo sa kanyang sariling tahanan. Ginugugol ang halos lahat ng kanyang mga araw na nakahandusay sa sopa. Ang kanyang mga mata ay malayo at bakante. Huminto siya sa pakikisalamuha, ganap na pinutol ang kanyang sarili mula sa kanyang mga kaibigan at tinalikuran ang lahat ng kanyang karaniwang gawain.
Sa madilim na panahon na ito, nagsimula siyang uminom ng husto at humihit-hit ng marihuana araw-araw, sinusubukang pawiin ang sakit na tila kumonsumo sa kanya. Kahit na siya ang nagtapos ng relasyon, nag-aalala pa rin si Lauren sa kanya. Hindi niya maaaring basta-basta i-off ang mga tao ng ibinahaging kasaysayan at pagmamahal. Nasasaktan siya na makita ang isang taong minsan ay malapit na niyang magdusa. Sa ilang mga pagkakataon, tinanong niya ang kanyang mga kaibigan kung dapat niyang abutin, kung dapat niyang subukang tulungan siya. Sa bawat pagkakataon, pareho ang payo nila sa kanya, huwag. Binalaan nila siya na huwag magbigay sa kanya ng anumang dahilan, gaano man kaliit, upang maniwala na ang kanilang relasyon ay maaaring mag-init muli. Ito ay isang linya na kailangan niyang iguhit para sa kanyang sariling kapakanan. Ang party. Noong tag-araw ng 2011, habang nasa likuran niya ang high school, sabik si Lauren na matikman ang kanyang mga huling buwan sa bahay, na napapalibutan ng init ng pamilya at mga kaibigan. Upang ipagdiwang ang bagong kabanata na ito, nag-organisa ang kanyang mga kaibigan ng isang malaking graduation party. Isang malaking tolda ang itinayo at humigit kumulang 150 mag-aaral at kamakailang nagtapos ang nagtipon upang sumayaw, tumawa at mag-alala. Kabilang sa karamihan ay ang ex-boyfriend ni Lauren, si Nathan. Habang masayang nakikipagkwentuhan si Lauren sa kanyang mga kaibigan, isang lasing na si Nathan ang lumapit sa kanya. Malinaw ang kanyang intensyon. Gusto niyang makipagkasundo. Si Lauren, gayunpaman, ay nanindigan na sinasabi sa kanya na iwanan siya ng mag-isa. Sa isip niya, tapos na ang usapan. Ilang beses na nilang napag-usapan ang breakup at wala nang masabi. Handa na siyang sumulong. Bukod dito, alam niya na sa kanyang lasing na estado, anumang pagtatangka sa isang makabuluhang pag-uusap ay magiging walang saysay. Pero hindi matanggap ni Nathan ang pagtanggi niya. Ang isipin na may kasama siyang iba, ang pagiging masaya niya nang wala siya, ay hindi mabata. Siya ay patuloy na nanggugulo at nagdiin sa kanya, ang kanyang presensya ay isang madilim na ulap sa ibabaw ng pagdiriwang. Sa isang punto napaluha si Lauren, nagtapat sa isang kaibigan. Hindi niya lang ako pababayaan. Sinundan niya siya sa buong gabi, isang anino na nagmamay-ari na determinadong pigilan siya sa pagsasayaw o pakikipag-usap sa sinuman. Sa bawat minutong lumilipas, lalong tumitindi ang kanyang galit, pinalalakas ng alak at isang pakiramdam ng sugatang pagmamataas. Nang muling tumanggi si Lauren na makipag-usap sa kanya, isang bagay sa loob niya ang pumutol. Lumapit si Nathan sa isa sa mga poste ng tolda sa gitna at hinampas ito ng buong lakas. Ang buong istruktura ay nanginig at gumuho na nagdala sa party sa isang biglaan at magulong paghinto. Ang tolda ay mabilis na itinaas at ibinalik sa pwesto. Ngunit ang maligayang kalagayan ay hindi na mababawi. Ngayon, hindi lang si Lauren ang nagsabi sa kanya na pumunta. Isang koro ng mga boses mula sa buong party ang nag-udyok kay Nathan na umalis. Tapos na para sa kanya ang pagdiriwang na nag-iisa niyang sinira. Nang maglaon ng gabing iyon, isang nanginginig na Lauren ang nagsabi sa kanyang ina tungkol sa pag-uugali ni Nathan na ipinaliwanag kung paano siya tumanggi na pakawalan siya. Galit na galit siya na tinapos na nito ang kanilang relasyon, galit na hindi niya ito kakausapin, at bitter sa simple, nakakadurog na katotohanan na tila masaya siya nang wala siya. Ang huling araw. Ilang sandali pa ay tila tumahimik ang mga pangyayari. Nakatuon si Lauren sa kanyang kinabukasan, kumuha ng trabaho sa isang tindahan ng damit sa Natick Mall para kumita ng pera bago tumungo sa Ilon. Noong linggo, Hulyo 3, 2011, dumating siya para sa kanyang shift ng 10:00 ng umaga. Naidokumento ng mga security camera ang kanyang araw pagpasok sa mall sa 9:45 ng umaga, sakay sa escalator
nagtatrabaho sa kanyang shift. Sa alas 6:45 ng hapon natapos ang kanyang araw ng trabaho. Nakunan siya ng kamera sa huling pagkakataon na umalis sa gusali, abala sa pakikipag-usap sa kanyang telepono. Nakakalungkot, ito na ang huling pagkakataong may makakita sa kanya ng buhay. Nagplano siyang makipagkita sa mga kaibigan para mamasyal pagkatapos ng trabaho. Isang simple at walang pakialam na aktibidad sa gabi ng tag-init. Ngunit hindi siya nagpakita. Agad namang nag-alala ang mga kaibigan niya. Ito ay ganap na hindi katulad ni Lauren. Siya ay meticulously maaasahan. Kung may nangyari, kung nagbago ang kanyang mga plano, nakagawa siya ng paraan para ipaalam sa kanila. Ang kanyang ama, si Malcolm, ay natupok din ng pag-aalala. Alam niya ang kanyang routine. Uuwi daw siya pagkatapos ng trabaho, magpalit ng damit at pagkatapos ay makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Nang hindi siya umuwi, isang malamig na pangamba ang bumalot sa kanyang tiyan. Ang intuisyon ng isang ama ay nagsabi sa kanya na may isang bagay na lubhang mali. Hindi siya nag-aksaya ng isang segundo. Tumawag kaagad siya ng pulis para iulat na nawawala ang kanyang anak. Ang balita ng pagkawala ni Lauren Astley ay kumalat na parang apoy sa maliit, mahigpit na bayan ng Wayland. Ang mga kaibigan at kakilala ay naiwang gulat at labis na nag-aalala. Sa ganitong kaso, madalas na naghihintay ang mga awtoridad ng ilang oras bago maglunsad ng isang buong pagsisiyasat. Ngunit narito, ang lahat ay gumalaw ng may matinding pangangailangan. Nagsimula ang paghahanap ng gabing iyon. Hindi nagtagal at nakagawa ng makabuluhang pagtuklas ang pulisya ang pulang jeep ni Lauren na nakaparada sa Wayland Town Beach. Nakababa ang mga bintana. Sa loob nakita nila ang kanyang bag at ang kanyang laptop. Pero wala na si Lauren. Walang mga pahiwatig. Walang mga palatandaan ng pakikibaka. Walang ipahiwatig kung saan siya maaaring pumunta pagkatapos na iwan ang kanyang sasakyan. Sa sandaling marinig ni Malcolm ang balita, tumakbo siya sa dalampasigan. Ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Diretso siyang tumakbo mula sa kanyang sasakyan patungo sa gilid ng tubig na para bang kahit papaano ay malalampasan niya ang bangungot na nangyayari. Sa pamamagitan ng kanyang flashlight na pinuputol ang isang malungkot na landas sa kadiliman, sinilip niya ang baybayin, ang boses na tinatawag ang kanyang pangalan sa gabing hindi naririnig. Ang kanyang mga kaibigan, natatakot at walang magawa, ay nagpalipas ng gabi sa dalampasigan. Isang malungkot na pagbabantay sa ilalim ng mga bituin. Umupo sila sa baybayin. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa madilim na tubig, naghihintay, umaasa, at iniisip kung saan siya maaaring pumunta. Sa sandaling iyon, hindi pa rin maiisip ang pinakamadilim na posibilidad. Hindi nila akalain na ang babaeng pinagtawanan nila noong nakaraang araw ay maaaring makatagpo ng kapahamakan. Sinimulan ng mga pulis na tanungin ang inner circle ni Lauren, sinusubukang alamin kung may gustong saktan siya. Sa simula, walang makapag-isip ng isang solong tao. Ngunit habang ang mga opisyal ay nagpatuloy, nalaman nila ang tungkol sa kamakailang magulong hiwalayan ni Nathaniel. Sa kabila nito, nagkakaisa ang mga kaibigan ni Lauren sa kanilang paniniwala na hindi siya masasaktan ni Nathan. Siya ay maaaring maging moody, inamin nila, at siya ay malinaw na nabalisa tungkol sa breakup. Ngunit hindi nila siya nakitang mapanganib. Gayunman, alam ng pulisya na ang selos at pagtanggi ay makapangyarihan, kadalasang nakamamatay, ang mga motibo. Nasa radar na nila si Nathaniel Fujita. Nang gabi ring iyon, bilang bahagi ng kanilang unang pagtatanong, pumunta sila sa kanyang tahanan. Doon, nakipag-usap si Nathan at ang kanyang ina, si Beth, sa mga opisyal. Sinabi niya na mayroon siyang alibi, kahit na mahina, nakauwi siya sa buong oras. Gayunpaman, inamin niyang nakita niya si Lauren noong araw na iyon. Ayon sa kanyang salaysay, humigit kumulang 5 minuto siyang huminto sa bahay nito, ngunit hindi na bumababa sa kanyang sasakyan. Nagkaroon sila ng maikling, awkward na pag-uusap. Pagkatapos ay umalis na siya.
Hindi na niya ito nakita simula noon, sabi niya. Sa ibabaw, ang kanyang kwento ay tila kapanipaniwala. Ngunit alam ng mga opisyal na labis siyang naapektuhan ng breakup. Si Beth, na puno ng pag-aalala para sa kanyang anak, ay dinala pa siya sa isang therapist, kahit na wala itong tunay na pagbuti. Desperado siyang tulungan siyang makayanan. Pumunta siya sa mall kung saan nagtatrabaho si Lauren, nang hindi nalalaman ni Nathan na umaasang makakapagbigay ng kapayapaan. Nakiusap pa nga siya sa kanyang dating kasintahan na kausapin si Nathan sa pag-aakalang maaaring makatulong ang pananaw ng lalaki sa kanya na iproseso ang kanyang emosyon. Kinaumagahan, bago sumikat ang araw, isang siklistang nakasakay sa isang kalsada malapit sa highway ang nakagawa ng malungkot na pagtuklas. Sa pagdaan sa isang marshy area, napansin niya ang isang kakaibang bagay na lumulutang sa madilim at madilim na tubig. Nagtataka at naalarma, huminto siya at lumapit. Bumagsak sa kanya ang nakakatakot na katotohanan, ito ay katawan ng isang dalaga. Si Lauren Astley iyon, isang hindi masasabing katotohanan. Natagpuan ang kanyang katawan 5 milya lamang mula sa bayan, mga 30 talampakan mula sa kalsada, bahagyang nakalubog sa latian na tubig. Sa sandaling siya ay dinala sa pampang, ang sanhi ng kamatayan ay naging malupit na maliwanag. Nang dahan-dahang hilahin ng isang detektib ng pulisya ng estado ang kwelyo ng kanyang kamiseta, natuklasan niya ang isang malalim at nakamamatay na sugat sa kanyang liig. Isang nababanat na bungee cord ang nakasabit sa kanyang buhok. Ang 18 taong gulang na si Lauren Astley ay marahas na pinaslang. Ang kanyang katawan ay ipinadala sa opisina ng medical examiner para sa buong autopsy. Sa lahat ng oras, si Malcolm Astley ay kumapit sa isang piraso ng desperado, hindi makatwiran na pag-asa na ang lahat ng ito ay isang kahilahilakbot na pagkakamali, na ang katawan na natagpuan sa latian ay hindi ang kanyang anak na babae. Napatay ang pag-asang iyon sa baog. Malamig na kapaligiran ng morhe kung saan kinailangan niyang gampanan ang pinakamasakit na gawaing maaaring harapin ng isang magulang, na pormal na kilalanin ang katawan ng kanyang nag-iisang anak. Wala na ang makulay at may talento sa musika na nakatayo sa threshold ng isang magandang kinabukasan. Ang sakit ay isang pisikal na puwersa, kaya napakalaki nito na nagbanta na madudurog siya. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kanyang sariling kalungkutan, kailangan pa rin niyang makahanap ng lakas upang ipahayag ang balita sa ina ni Lauren, ang kanyang dating asawang si Mary. Ang mapangwasak na balita ay kumalat sa buong bayan na nag-iwan ng pagkabigla at kawalang paniwala. Ang mga kaibigan na minsan ay nakakita kay Lauren at Nathan bilang perpektong mag-asawa ay hindi maaaring ipagkasundo ang balita sa batang kilala nila. Iginiit nila na hindi kailanman magagawa ni Nathan ang isang bagay na napakapangit sa babaeng mahal niya. Ngunit ang pulisya na ginagabayan ng ebidensya at karanasan ay iba ang hinala. Mabilis na nakazero ang kanilang investigasyon kay Nathan. Nalaman nila mula sa kanyang pamilya kung gaano kalalim ang epekto sa kanya ng breakup. Hindi na siya ang masayahing manlalaro ng football na hinahangaan ng lahat. Isa na siyang bitter, umatras na binata na, ang mga pangarap ay naging abo. Sinabi ni Beth sa pulis na si Lauren, dahil sa kabaitan at pagmamalasakit, ay pumayag na makipag-usap sa kanyang anak. Umaasa na pasiglahin siya at hikayatin siyang sumulong. Posibleng si Beth, sa kanyang maternal desperation, ay hindi naunawaan ang buong, nakakalason na dinamika ng kanilang relasyon. Malamang na hindi niya alam kung paano magtatapos ang nakamamatay na pagtatagpo na iyon. Si Lauren sa panig niya ay matagal nang hindi mapalagay tungkol sa kanyang dating kasintahan na napansin ang nakababahalang mga pagbabago sa kanyang pag-uugali. Ngunit nanalo ang kanyang pagiging mahabagin. Nadama niya ang isang pakiramdam ng obligasyon na nandyan para sa kanya. Hindi upang muling buhayin ang kanilang pag-iibigan, ngunit para lamang tulungan
ang isang taong minsan niyang inalagaan ng husto. Kinumpirma ng footage ng security camera mula sa mall na nasa kanyang telepono siya nang umalis siya sa trabaho. Ang kanyang mga talaan ng telepono ay nagbigay ng mahalagang link. Kausap niya si Nathan. Pinlano niyang huminto sa kanyang lugar sa loob lamang ng 5 minuto bago umuwi. Hindi niya sinabi sa sino man ang tungkol sa pagbabagong ito sa mga plano. Pagdating niya sa bahay niya, pinadalhan niya siya ng isang text message na may isang salita, "Dito." Naihatid ito noong 3 ng Hulyo ng 7:05 ng hapon. Iyon ang huling mensaheng ipinadala ni Lauren. Noong 4 ng Hulyo, bumalik ang mga opisyal sa tahanan ng Fujita upang makipag-usap muli kay Nathan. Pero wala na siya. Sinabi ng kanyang mga magulang na wala silang ideya kung nasaan siya. Ang pagsisiyasat, gayunpaman, ay nagpatuloy. Gamit ang isang search warrant, sinimulan nila ang isang masusing paghahanap sa tirahan ng Fujita simula sa garahe. Ang nakita nila kaagad ay nagmungkahi ng isang kakilakilabot na pakikibaka na naganap. Natuklasan nila ang maraming bakas ng dugo sa sahig ng garahe, sa doorknob, sa lababo sa kusina, at sa lababo sa banyo. Malinaw na may nagtangkang magmadali, ngunit hindi kumpleto, na paglilinis. Sa basement, natagpuan ng mga investigador ang isang itim na sports bag na naglalaman ng isang pares ng mga trainer na nababalutan ng putik. Sa attic na mapupuntahan sa pamamagitan ng isang hagdan mula sa kwarto ni Nathan, nakakita sila ng isa pang pares ng sapatos kasama ang mga bota at damit na may dugo. Ang putik sa mga trainer ay tila magkapareho sa marshy na lupa kung saan natuklasan ang katawan ni Lauren. Ang ebidensya ay ipinadala kaagad para sa pagsusuri sa laboratorio. Ang mga resulta ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa. Ang dugo sa damit at bota ni Nathan ay kay Lauren Astley. Tamang-tama ang putik sa pinangyarihan ng krimen. Si Nathaniel Fujita ay opisyal na inilagay sa listahan ng mga wanted. Nahanap siya makalipas ang ilang oras sa bahay ng kanyang pinsan sa isang kalapit na bayan. Di nagtagal pagkatapos ng hating gabi noong 5 ng Hulyo, 2011, ang 18 taong gulang na football star ay dinala sa kustodiya at kinasuhan ng first degree na pagpatay sa kanyang dating kasintahan. Sa panahon ng kanyang pag-aresto at kasunod na pagtatanong, siya ay nanatiling hindi nakakatakot na tahimik at hindi tumutugon. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Ang hiwalay na kilos na ito ay magpapatuloy sa loob ng maraming buwan na hindi nag-aalok ng pananaw sa kadiliman na nagtulak sa kanya upang gumawa ng gayong hindi masabi na kilos, ang pagsubok. Noong Agosto 23, 2011, humarap si Nathan sa korte para sa isang paunang pagdinig. Nang tanungin ang kanyang pagsusumamo, siya ay nagsalita ng mahina na halos hindi marinig, bumubulong na hindi siya nagkasala. Mabilis na naging malinaw na ang kanyang koponan sa pagtatanggol ay naghahanda ng isang diskarte na nakabatay sa pagkabaliw. Sa panahon ng pagdinig, mas maraming nakakagambalang detalye ang lumitaw. Nabatid na si Lauren ay nagtamo ng karagdagang mga pinsala bago ang kanyang kamatayan. Nagharap din ang taga-usig ng nakakatakot na testimonya mula sa pinsan ni Nathan. Isang araw pagkatapos malaman ang pagkamatay ni Lauren, tinawagan niya si Nathan para itanong kung alam niya ang nangyari. Ang kanyang tugon ay nakakatakot. Sinabi niya sa kanya na ang sandata ng pagpatay ay hindi na mahahanap. Ipinagtapat din niya sa kanya na siya ang nagmaneho ng pulang jeep ni Lauren sa parking lot. Mas maraming ebidensya ng kanyang possessive na galit ang lumabas. Noong 2009, sa isa sa kanilang mga off-again phase, dumalo si Lauren sa isang sayaw kasama ang mga kaibigan at nakipaghalikan sa isa pang binata. Biglang sumulpot si Nathan, pilit na tinutulak ang bata at nagbabantang lalaslasin ang kanyang lalamunan kung sakaling lalapit siyang muli kay Lauren. Ang insidenteng ito na nawala sa background sa paglipas ng panahon, ngayon ay nagkaroon ng isang masasamang bagong kahulugan.
Nagsimula ang paglilitis kay Nathan noong ika-13 ng Pebrero, 2013, 18 buwan pagkatapos ng kamatayan ni Lauren. Sa simula pa lang, hayagang inamin ng kanyang abogado na pinatay ni Nathan si Lauren. Ang mga totoong tanong, sabi niya, ay paano at bakit? Binuo ng depensa ang kanilang buong kaso sa pag-aangkin na si Nathan ay legal na baliw sa oras ng pagpatay. Ipininta nila ang isang larawan ng isang binata na nasa gulo ng isang major depressive episode na na-trigger ng breakup. Binanggit nila ang kanyang diagnosis ng malubhang klinikal na depression at nagtalo na ang paulit-ulit na pinsala sa ulo mula sa kanyang karera sa football ay maaaring nag-ambag sa kanyang kawalang tatag sa pag-iisip. Ayon sa depensa, nang dumating si Lauren sa kanyang tahanan sa nakamamatay na gabing iyon, nakaranas si Nathan ng isang maikling manic episode, isang psychotic break na nag-iwan sa kanya na hindi maunawaan o makontrol ang kanyang mga aksyon. Sinabi nila na habang nag-uusap sila sa garahe, bigla niyang hinawakan ang isang nababanat na kordon. Ibinalot ito sa leeg ni Lauren at sinimulan siyang sakal. Ang kanyang katawan ay kumikilos nang walang kamalayan. Ang kanyang isip ay ganap na naputol mula sa kasuklam-suklam na katotohanan ng kanyang ginagawa. Ang pag-uusig ay nagpakita ng kakaibang salaysay. Nagtalo sila na ito ay hindi isang krimen ng biglaang pagsinta o pagkabaliw, ngunit isang kalkulado, nakaplanong pagkilos ng paghihiganti. Si Nathan, sabi nila, ay hindi nakayanan ang paghihiwalay at determinadong parusahan si Lauren sa pag-iwan sa kanya. Nagpakita sila ng katibayan na tinawag niya siya ng maraming beses sa trabaho noong araw na iyon, na hinihikayat siya sa kanyang bahay na may kaalaman na ang kanyang mga magulang ay hindi uuwi. Ang autopsy ay nagsiwalat ng mga sugat na nagtatanggol sa katawan ni Lauren, na nagpapahiwatig na siya ay nakipaglaban ng husto para sa kanyang buhay. Masusing inilatag ng prosekusyon ang mga hakbang na ginawa ni Nathan pagkatapos ng pagpatay upang takpan ang kanyang mga landas. Tinanggal ang kanyang mga damit na may bahid ng dugo. Naglalakad ng mahigit 4 na milya upang itapon ang sasakyan ni Lauren at itapon ang mga susi. Ihatid ang kanyang katawan sa latian at sinusubukang linisin ang pinangyarihan ng krimen. Ang mga ito ay hindi ang mga aksyon ng isang tao sa isang psychotic na estado. Sila ay nagtalo, ngunit ng isang pagkalkula ng mamamatay na naiintindihan kung ano ang kanyang ginawa at sinusubukang makatakas dito. Inilarawan nila kung paano, pagkatapos itapon ang kanyang katawan, nakita siyang nagmamaneho pa uwi na hubot-hubad na nakababa ang kanyang mga bintana at sumasabog ang musika. Isang larawan ng nakagigimbal na kawalang interes. Ang emosyonal na rurok ng paglilitis ay dumating nang tumistigo ang State Medical Examiner na malamang na nanatiling buhay si Lauren ng ilang minuto matapos siyang sakalin ni Nathan at laslasin ang kanyang lalamunan. Habang isinasalaysay ang malungkot na mga detalye ng mga huling sandali ng kanyang anak, si Malcolm Astley ay nakaupo sa tahimik na kalungkutan. Sa kabila ng courtroom, si Nathan na ngayon ay 20 taong gulang ay yumuko at umiiyak. Ang buong bigat ng kanyang mga aksyon ay tila bumagsak sa kanya sa unang pagkakataon. Noong ika-7 ng Marso, 2013, pagkatapos ng isang buong araw ng deliberasyon, ibinalik ng hurado ang hatol nito. Si Nathaniel Fujita ay napatunayang nagkasala sa lahat ng mga kaso, kabilang ang first-degree murder. Habang binabasa na ang pangungusap, sa isang pambihirang gawa ng biyaya at habag, tumawid si Malcolm Astley sa courtroom at niyakap ang nasalantang mga magulang ni Nathan. Naunawaan niya sa paraang kakaunti lamang na sa kalunos-lunos na gabi ng Hulyo ang magkabilang pamilya ay nawalan ng anak. Si Nathaniel Fujita ay sinintensyahan ng habambuhay na pagkakulong ng walang posibilidad ng parol, isang pamana ng pag-asa. Sa resulta ng hindi maisip na pagkawala, ang mga magulang ni Lauren, sina Mary at Malcolm, ay naniniwala na ang kanyang kamatayan ay maaaring at dapat ay napigilan.
Inialay nila ang kanilang buhay sa paggalang sa kanyang memorya sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga kabataan tungkol sa mga panganib ng relasyon at karahasan sa breakup. Itinatag nila ang Lauren Astley Memorial Foundation, isang non-profit na organisasyon na nagpupromote ng malusog na relasyon ng mga teenager, sining at serbisyo sa komunidad, lahat ng dahilan na malapit sa masiglang puso ni Lauren. Sa loob ng maraming taon, nakakita sila ng isang sukatan ng kapayapaan sa pagtatapos ng hatol. Ngunit noong Enero 2024, binawi ng Korte Suprema ng Massachusetts ang isang batas na nag-uutos ng buhay na walang parol para sa sinumang wala pang 21 taong gulang sa panahon ng kanilang krimen. Ang desisyong ito ay nagbukas ng bagong sugat para sa mga magulang ni Lauren. Nabubuhay na sila ngayon na may takot na ang pagbabagong ito sa batas ay maaaring payagan balang araw si Nathaniel Fujita, ang lalaking napakalupit na pinatay ang maliwanag na liwanag ng kanilang anak na babae na makalaya mula sa bilangguan. Patuloy silang lumalaban, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa hustisya at upang matiyak na ang pamana ni Lauren ay isa sa pag-iwas, edukasyon at pag-asa. Well, iyon ang nagtatapos sa video ngayon. Talagang umaasa akong nagbigay ito sa iyo ng mahalagang insight sa ilan sa mga pinakanakaligtaan na mga kaso sa buong taon. Kung nakita mong nakakatulong ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-like, pag-subscribe at pag-on ng mga notification para manatiling updated. Salamat muli sa iyong oras at suporta. Marami pa sa daan kaya manatiling nakatutok.